ba sabihin nyo nga pumirma na kayo eh. Oh. Eh may pirma ka rito eh. Pinilit nila ako. Tinortor nila ako eh. Oh. Kaya nung sabihin ko, naghiwa-hiwalay kami. Kaya naabsuelto ako. Meron nagpatunay na hindi naman totoo. Nung panahon ng isang congressman na nagkataon parang kamag-anak ko, Congressman Biloso, na nagpatunay na hindi ako ang suspect. Pinagsospetsahan nila ako. Kaya nung ipagtapat ko yan sa korte, naabsuelto ko, nilabang ko ito ng pukpukan. Hindi na ako tumigil. Katwiran ko kahit mamatay ako, okay lang. Naranasan ko na yung... Yan ang mga pinuno nung araw sa MISG. Kung mapapanood mo na yan si Pampilo Lacson, yung Super Cup, sila yun sa totoong buhay. MISG? Hindi po, malayo yan, malayo. Malayo yan. Kasi ang katotohanan niyan na mga sinasabi nila panay kasinungalingan. No? Politika ang kanilang gusto. Hindi naman talaga ang mga kriminal, no? Yung mga nasasangkot sa krimen, no? Idinadivert lang nila. Para kunwari, yan ang may mga gumawa, pero hindi naman po. No? Halimbawa, may huhugutin sila sa loob ng kulungan. O, ilalabas ka namin. Ang ituro mo, Duterte. O, ganun ang nangyayari dyan. Pero hindi yan, napakalayo niyan. Malayo. Oo. Dalawa lang ang naging karanasan ko dyan sa martial law na yan. Ang martial law, may dalawang magandang isa, yung kalahati niyan maganda, yung kalahati masama. No? Masama dahil kahit na wala silang ebidensya, kukunin kanila. Pinagbintangan ka, kursunada ka lang, ganun. Pero yung mga noon, ang bigas talagang, wow, super. Ang haba ng butil noon. Salup-salup yun. No? Kaya maganda ang bigas noon. Talagang kahit bigas lang makakain mo na. Napakasarap mo nang kumain. Kaya yun ang isa sa pinakamaganda. No? Marami ang naging panahon ng martial law na ngayon ay nananahimik na, matatanda na, may mga edad na. Yan ang ano dyan. Pero sabi ko nga, may good, may bad. Kaya yung bad, yun yung naranasan ng inyong lingkod. Oo. Kaya ano, oh. Alam mo, ang malala ngayon, nung kumpera, unahin ko yung kay senior. Nung kay senior, walang senado, walang congress. Pagbaba niya ng martial law, may mga militar na agad dyan, nakapaikot na. Hindi kagaya noon, nung panahon na martial law, si Enrile dinampot sa loob ng senado yan. Oh. Oo. Si si yung isang broadcaster na sinabi nagbiro lamang yun. Ang kailangan ng bayan bisikleta.
Pinagbisikleta sa loob ng kampo yun sa Krami. Ganon katindi noon. Pero mas matindi po ngayon, iba po ngayon. Ngayon, mas matindi ngayon. Ako masasabi ko, dahil ngayon, binubusalan nila ang media. No? Sila yung kumukuha ng mga troll. Sila yung kumukuha ng mga vlogger na binabayaran. Pagkatapos babalik ta rin nila. No? Kaya, uh, mas malala ang korupsyon ngayon kaysa noon. Noon, hindi ka pwedeng magsalita dahil sa media ka. No? Ang nakakapagsalita lamang, nagtatago nung araw, DCRJ. No? Nagbo-broadcast yun, hinahanap yun, pero hindi makita. Kaya number 1 po ang DCRJ sa kasaysayan ng martial law. Dahil hindi siya makita ng mga intelligence nung araw, dahil telepono lang yun. No? Nagbo-broadcast yun. Kaya yung radyo bandido, yan yung DCRJ. Kaya kung tatandaan ninyo, number 1 sa libro ang DCRJ. Yan yun. No? Walang naka-ere nung araw kundi radyo bandido. DCRJ. Sikat na sikat po yan. Kahit na nung nasa EDSA na lahat ng tao. No, mabuti pa noon dahil ang order ni Senior, no bloodshed ang order niya. Kasi nung si Bear, nagpalipad na sila eh. Order na lang ni Senior ang kanyang inaantay para bombahin na ang EDSA. Pero hindi pumayag po ang Senior. Pero ngayon tingnan mo, no? Comparison doon sa naunang martial law. Hindi ginusto ng Senior na makasakit siya. Di ba? Ang malupit nung araw, yung mga gumanap ng mga pahirap sa taong bayan. Yung mga panahon ng mga MISG, yan, panahon nila Pampilo Lacson, no? Aywan ko kung hindi, kung matatandaan ko, baka pati yan si Akop kasama yan sa MISG. No? Pero marami pa yan. Marami sila. Pero ginusto ko yung martial law nung araw kaysa ngayon. Mas gusto ko noon kaysa ngayon. Bagamat noon, wala po Senado, walang Congress, at hindi ka lang makakapagsalita. Pero kung hindi ka naman nananakit, hindi ka naman wala kang atraso sa militar o sa pulis, hindi ka maano. Basta sumunod ka. Yung kasing MISG nung araw, yung Metrocom, yung ang mobile nun kulay asul, yun yung nanguhuli sa kalsada. Pagdating ng alas 12, ahabulin ka na nun. Tapos, pag nahuli ka nun, meron kang kaparusahan, paglilinisin ka. Disiplina yon, no? Maganda yon. Dahil, nung araw, yan ang disiplina, paglilinisan ka ng kalsada, yan ang pinakaparusa sa'yo. Kaya, mas gusto ko yung ganon. Kaya, nung araw, wala kang makikita sa kalsada na nakatambay. No? Ang talagang matatakot yung mga kriminal sa kalsada. Yung kasi meron silang secret martial kung tawagin nung araw. No? Pag alam sumasakay yan sa bus, sa jeep, makita mo bumubuwal na lang ang tao.
dahil may mga license to kill sila nung araw. Yan yung secret martial na tawagin nila. Ngayon, meron nga tayong okay. Oo. Matalino yun eh. Oo. 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 Talagang totoo yan. Alam mo kung bakit? Sa totoo lang, yung senior, no? Yung senior, mas matino kaysa dito. Ito animal eh. No? Yung senior, totoo yan. Kahit ako, nagbuwis buhay ako nung araw, mas gusto ko yung senior kaysa sa kanya. Bakit? Hindi ka pwedeng pakalat-kalat sa kalsada nung araw. Basta ikaw ay gumagawa ng mabuti at ikaw ay nagtatrabaho, sumusunod ka sa batas, wala kang problema. Ngayon, hindi po eh. Nakita nyo naman yung nangyari sa KOGC. Diba? Ano, sasabihin mo bang yun ay hindi martial law? Mas malala. Correct. Oo. Oo. Kaya nga. Kaya mga civilian yan eh. Oo. Ang diferensya noon, mapagmahal sa mga civilian at hindi matitino ang tatay niyang gagong yan. No? Yung tatay niyan, ayaw nga niya makasakit eh. Alam mo ba sa kasaysayan ng martial law, bago pinatay si Benigno, no? Dahil ayaw nga, magkaklase yan eh, si Benigno at saka si Marcos eh. Mas matalino yata di umano itong si Benigno kaysa kay Marcos. Mas matalino di umano. Ngayon, sabi nung araw, di umano sa aking naging nalaman ko, kung tama o hindi, binato ng Austrian si Imelda nung matandang Marcos dahil ayaw niyang payagan na pauwiin niya si Benigno dahil baka mamatay yan. Yan ang magiging simula ng pagsindi ng mitya. Buti nga hindi tinamaan ang mukha niyan eh. Kasi nung panahon na yon, si Imelda ang pumayag na pauwiin yan. Sa totoo lang. Kaya nakita mo, maniniwala po ba kayo na yan si Benigno hanggang ngayon, hindi nila alam kung sino pumatay? Ang napagbintangan yan, yung mga kaibigan kong mga airport police na mga militar na nagkataon lang na duty nung araw na yon. Nakulong yun. Hanggang sa naipagtanggol pa ngayon ni Attorney Acosta. Kawawa yung mga sundalo na yun. Yung mga nasangkot doon sa pagkakapatay sa Tarmac. Diba? Napakarami. Noon, ang mga kriminal ang takot. Ngayon, yung matitinong tao, yun ang pinakukulong. No? At yung mga tarantado na convicted, yun ang inilalabas nitong mga tarantadong mga congressman at senador na to.
ako sasabi, no? Panoorin nyo yung kay Percy Lapid. Totoo yung sinasabi ni Percy Lapid. No? Yun ang gamitin mo. No? Doon, marami kang makukuha doon kay Percy Lapid na true. No? Hindi na ako magsasabi ng mga kay bangag na yan dahil doon kay Percy Lapid, malalaman mo kung sino talaga si BBM. Yan. Doon nyo sundan si Percy Lapid. Dahil si Percy Lapid ang nakasubaybay ng husto niyan noong panahon na yon. Ako kasi, noong panahon na yan, hindi, wag na nating ungkatin yung aking naging karanasan, no? Maliban doon sa sinabi ko na hanggang ngayon, nandyan yan na dati nasa Senado, ngayon ay hindi ko lang matandaan kung pati yan si Akop ay panahon yan ng MISD. No? Kasi sila yung magkakasama niyan eh. No? Aywan ko lang kung yan. Kaya nga sinasabi ko na mas malaki ang diferensya nung panahon ng senior kaysa ngayon. No? Mabait ang senior kaysa dito. No? Yung senior nung araw, igagalang mo talaga. Kagalang-galang. Kasi pagka sinabi nun, sinabi niya. At walang pwedeng bumali nun. No? Pag sinabi niya, ito, kunin nyo, kukunin talaga. At saka pag pinakawalan niya ang lahat ng kanyang mga intel nung araw, makikita mo, bumubuwal na lang yung tao. Yung mga kriminal, mga holdupper, snatcher, basta lahat ng mga kriminal, makikita mo bumabaksak na lang, no? Kasi yan yung secret marshal nila nung araw. Kaya yung mga mabubuting tao, kagaya natin, wala tayong ginagawa masama. Okay lang. Walang yun. Walang problema nun. Doon sa mga nakaranas